isa na nga dyan sa ating pag-uusapan ngayon, Attorney Claire. Itong, actually, trending to mga nakaraang araw pa, no? Pero dahil nga mismo ay ang Senado ang nagsagawa ng hearing tungkol dito. Yung pag-imbita ba? Eto na, Attorney Claire, sa Philippine Charity Sweepstakes Office of PZSO. Ayan. Diba? Inimbitahan po para at gusto po nila na, pero ano naman ang bukod dun sa hearing ni Attorney Claire, inimbitahan din ng PCSO ang Senado pa mga mababatas natin para obserbahan yung kanilang proseso ng bawat lotto draw. Kasi dami nanalo. Oh, parang araw-araw may nananalo. Malaki. Oo. Ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi purang pagka-edit. I'm So, sorry, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So, kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman niya, identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Hindi lang yung kung ano yung dapat panalunan, nagkaroon pa ng augmentation. Milyon ang in-augment, partner. Tapos bigla may mananalo. Parang, sa kumbaga, kung probability pag-uusapan, parang, ganon. Kaya tuloy napatawag sila ng di oras. Oo, ng Senado. Na, at saka yung nag-trending din, Attorney Claire, diba? Sa bahagi po ng, inamin naman na talagang ine-edit po. Diba? Yung picture, isa yan sa ano. Diba? Hindi, actually, partner, kanina kasi, pag-uusapan kasi natin, kung ano ba yung nangyari sa hearing, ano ba yung mga natuklasan? Kasi ganito yan. Nung napanood ko ng isang araw, partner, syempre, ang reaction ko, nakikinig kasi ako At that time, di ba kaya para nag-viral yung mainitan lang sagutan ni General Manager, GM, Robles. No? Oo, GM Melquiades. Robles, di ba? Kasi hindi din patatalo to si Melquiades Robles. Kung alam naman niyang totoo, bakit naman niya bibigyang daan, di ba? So, malapit ito kay malapit ito kay PBBM, saka kay First Lady. So, may katatakutan ba siya? Katatakutan ba niya si Senator Tulfo? Oo, di ba? Diba? Yun lang naman, feeling ko lang. Siyempre, hindi siya matatakot kasi kung meron naman siyang alam. Tama, na sagot. Pero siyempre, sagot naman niya sa mga kayubi, siyempre gusto ko purihin dito si Senator Tulfo. Kasi nagkaroon siya in-initiate niya diba? Kasi nga, maraming kumakalat tungkol dun sa pag-edit ng picture. So, siguro kung hindi sa kanya, baka hindi ito mabubuksan. Especially, ang sabi nga is malapit si GM, si PBBM, and First Lady. Pero syempre, ayoko naman bigyan ng kulay yun. Syempre, lahat naman na nagiging kabinete or miyembro ng mga gitong klaseng ahensya part, malapit. Diba? Parang naging naging donor pa yata to sa pangangampanya. Tama ba, mga kayubi? Siyempre, marami magtataka bakit ang daming nananalo. So, yan. Kaya lang, sabi natin, chance Okay. Baka, lucky day. Diba? Hindi naman natin lahat pwede sa statistics or probability na dapat hindi araw-araw may nananalo. Kung yun ang itinadhana ng pagkakataon. Diba? Hindi natin masasabi yan. Pero, siyempre, dito kasi, so una kasing hearing nito, mainit kasi si Senator Raffy Tulfo. Sir Robles, 2,000 na mga lotto agents, sinibak nyo, tinanggalan nyo sila ng hanap buhay, pinatay nyo in short. Pero yung kita sana napupunta sa kanila, napunta ngayon sa Pacific Online Systems Corporation. Meron kayong pinatay na pagkarami-rami, libo ang pinatay ninyo. At isa lang ang inyong binuhay kapalit ng 2,000. Ito na nga yung online. Mr. Chair, that is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show that... Who are you to say it's baseless? Mr. Chairman... Wait a minute. 2,000 na talagang given na, yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair, you're correct. So meron kayong 2,000 na pinatay nyo. It is not, Mr. Chairman, pinatay nyo negosyo. Wait a minute, let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng hanap buhay, pinatay nyo yung negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Go ahead, Mr. Robles.
Hindi po ako may gawa niyan, Mr. Chairman. Dumating po ako awarded, Under your watch. Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, it is not under my watch that the PLS was awarded. 5.8 billion po yan. It is a modernization of the lottery system, Mr. Chairman. I came, it was already on the But you were implementation the one stage, who Mr. asked for an Chairman. opinion from OGCC, and OGCC gave you an opinion na saying na hindi. Hey, where are we, Mr. Chairman? Are we on the Pulai? Yes, later na yung pula. Mr. Robles, dalawa ditong issue eh. Una, nung nagkaroon itong Pacific Online Systems Corporation, pinatay ang 2,000 mga lotto agents. Pangalawa, nung humingi kayo ng opinion sa OGCC at sinabihan kayo ng OGCC ng opinion na kailangan humingi kayo ng permiso sa Office of the President, and yet you did not. Attorney Francis De Valle, kanina pa kayo nagbabasa nung binigyan namin kayo ng kopya. What's your opinion on that letter? Okay, dito yung issue ng panggagalaite ni Senator Raffy Tulfo ay tungkol dun sa matatanggalan ng negosyo. Pero ang tugon ni GM Robles, hindi siya ang may kagagawa nun. Nandun na raw yun, ini-implement na yun nung pumasok siya. Pero syempre, hindi pa tatalo si Senator Raffy Tulfo. Nagbago siya, kumbaga nagdagdag siya ng issue. I came, it was already on the But you were implementation the one stage, who Mr. asked for an Chairman. opinion from OGCC, and OGCC gave you an opinion na saying na hindi. Hey, where are we, Mr. Chairman? Are we on the Pulai? Yes, later na yung pula. Mr. Robles, dalawa ditong issue eh. Nung nagdagdag siya ng issue, patungkol doon sa hindi daw pagkuha ng approval from the Office of the President, iniba niya na yung baling niya. Ang tinatanong niya na ngayon ay yung attorney. Kaya hindi na nasagot ito ni GM Robles. Yung patungkol doon sa hindi niya pagpapatanggal ng mga negosyante na hindi nga daw siya ang nag-utos. Diba? Pero ngayon, itong pangalawang hearing na to, syempre, medyo babatiin ko siya. Kasi kalmado. Hindi siya sumigaw. Eh, di ba yun naman pala eh. Pwede naman pala siya mag-hearing na hindi kailangan sumigaw. At makakakuha naman siya pala ng sagot. Naninibago ka ba, Attorney Claire? Naninibago ako. Oo. May nanalo or walang nanalo? Yes po. And they attached their signatures on that report. Okay. Pero just the same, kayo ang nakakaalam nga noon na may nanalo wala. Pero kami sa public, we don't know yet. Until na kayo mag-release ng inyong statements sa PCSO. Now, halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabuatan lahat. Halimbawa na lang. So, yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong through the root access, may root access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Hindi nyo ginawa yon. Wala akong binibintang. Possible or not? Possible po. Thank you. I rest my case. Mr. Yes, Chair, Mr. Robles. if I may, I understand po yung sinasabi niyo, yung meron ng nanalo, tapos hahabulin nila ng panalo. Ganun po ba ang from the system? I would just like to inform the committee that we had the say, ako po, when I came, yun din po ang una kong tinignan. But ang practice po is at 8:30, cut off na po. All bets are separated in a flash drive. Standalone po yun, it's not online. So hiwalay na po yun. So for that alone, hindi na po pwedeng ma-insert yun. May stand-alone po na computer. In fact, pag nanonood po ang mga tao sa amin, almost real time po ang pagpasok ng bola doon sa stand-alone na yun. So I don't think it's possible kasi hindi na po online yun eh. Nasa drive na yun eh. Kaya kami po sa group namin, nauuna po kaming malaman because almost simultaneous po. Paglabas ng number, pindot siya. Almost simultaneous po. So wag ko kayo mag-alala. There's no way mape-penetrate nila dahil nakihiwalay na po yung lahat ng bets na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yun. At our cut-off, kaya po 8:30 kami, cut-off na po yun. At 9 o'clock, draw na po. But there's a 30 minutes niya na hindi na po pwedeng pasukan ng bets. Kahit po gustuhin, even online, hindi na po nila may papasok. Dahil ano po, Mr. Robles? Dahil? Kasi po, kaya stand-alone na po yan. Kumbaga, nakaseparate na po. And that's computer? Yung flash drive po, doon na po lahat ng Let bet. me remind you, Mr. Robles, I'm not an IT expert. Okay, hindi ako nagmamagalingan. Pero lahat ng computer kaya i-corrupt. Kasi mamaya meron tayong babagiting isang hearing. Namin pinagalitan siya na senior citizen na sa akin, off yun. Pero mamaya na yun. Ito muna tayo. Sige, dyan muna. Doon muna tayo sa magandang balita. Diba? Okay. So, because of him, because of Senator Raffy Tulfo, na-open siya. Diba? Na-open siya. Pero kasi nung unang hearing,
Siyempre, hindi ko siya masyado maintindihan kasi may pinag-uusapan sila tungkol sa opinion. Opinion ng OGCC and opinion ng Executive Secretary. Okay. So, doon sa opinion ng OGCC, kasi pag meron daw i-open na bagong online gaming platform, parang mga ganon, partner. Ang nakalagay sa OGCC na opinion na it should be with the approval of the President. Yan. So, yung opinion na yon is naka-address kay GM, Melquiades Robles. So, ibig sabihin bago. Ngayon, meron nilabas ngayon si GM Robles ng another opinion from the Executive Secretary. Mr. Chair, if I may, I would like to read from you a memorandum from the Executive Secretary. If I may, Your Honor. Yes, sir. Upon evaluation, the PCSO is advised that it has sufficient authority, is in a better position to evaluate and approve its technical guidelines on betting platforms, considering that this deals with the minimum technical specifications required for betting platforms of PCSO game, like hardware systems, architecture requirements, interface requirements, and software specifications. Finding that these are matters that will be better evaluated by PCSO as the implementing agency for its lottery games, this office defers to the PCSO's expertise on the approval of the same. Ito po rin po regarding the betting platform for which iLotto is a betting platform, Your Honor. So, ang nakalagay doon sa parang sa yung pinaka-summary niya is kayo ang PCSO ang magaling sa mga technical, 'di ba? Mga ganyang klaseng mga palaro. Parang we are giving you the parang the authority to decide on that matter. Yun parang yun yung pinaka laman. So, binibigyan niya yung otoridad sa PCSO to decide. So, kung pagbabanggain mo, partners, di ba? Kaya sabi ko at the time nung nakikinig ako niyan, wala naman pala nababiolate. Wala nababiolate si PCSO dahil ang sabi sa OGCC na opinion is dapat may approval of the President. Ang Executive Secretary is an alter ego yan na Presidente. So, lumalabas, kung may opinion na ganito, na sige, you go and decide, you have the authority, kasi you know the mga technical matters, di ba? So, ano ngayon yung issue ni Senator Raffy Tulfo? Yun yung sa isip ko. So, syempre, doon pa lang ako natapos, di ba? Tapos, nagtatalo na sila, kasi yung pinupunto ni GM Melquiades, hindi tumutumbok doon sa pinupunto naman ni Senator Tulfo. Kaya nagkakaroon tuloy ng usapan na regardless, whatever. Parang ganon. Okay. So, sabi niya, kaya ito nga yung pinupunto ko, this is not that thing which is the subject matter of the opinion. So, doon pala siya nagtatalo. Pero sabi ni Senator Tulfo, teka lang, nakalagay dito sa opinion, kasama pati online gaming platform na binabanggit mo. Na you should have the approval or you have to seek approval from the President. O, yun. So, doon pa lang, tapos merong pinahagingan si Senator Raffy Tulfo na ang balita niya, ang nadidinig niya, na kaya nag-augment, nagdagdag kasi ng 500 million, partner. Parang sa isang game, yung may nanalo 600 plus thousand, billion. 600,000 million. 600 million. Plus, partner, is ang balita niya, may katropa sa loob. Okay. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananayan nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing doon sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing doon sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related, talagang legit winner yan. Na ang dating is pinalaki nyo kasi ang original amount ng dapat na pananalunan is parang nasa worth 26 or 27 million lang. So nagbagsak ngayon
ang PCSO ng 500 million. Yun. Laki, attorney, Actually, ni-round off pa yun. Oo. So, pero parang 400 plus, parang to make it parang 500. Kasi, promo, para marami daw tumaya. Kaya. Okay? O kasi ganun, attorney, pag mas maraming Sobrang laki naman ng 500, partner. Bakit hindi mo na lang i-snowball? Diba? Nahayaan mo lang. Pag walang nakanalo ng 27, lalaki naman yun kasi naiipon yung mga taya diba? Sa loto. Doon, siguro ako, ordinaryong tao, pwede ko masabi na bad decision yung mag-augment. Kasi kita na siya Okay. Kita na siya. Diba? Tapos, isinugal mo ulit. Pinasok mo sa pagsugal. Pinasok mo as premyo paano kung hindi umabot yung taya doon sa ina-expect mo? Diba? Halimbawa, ang tumaya lang, umabot lang ng 300 million. Talo ka na. Lugi ka na. Oo, 500 yung... Pinakawalan mo na supposed to be, kita mo na. Na pwede mo na nga, sabi nga ni Senator Raffy Tulfo, sana itong 500 million or almost 500 million pesos, pinanayuda mo na. Bili ng ambulansya, expenses for the dialysis, pantulong. Oo, sa taong bayan. Diba? Okay. Kesa ibinigay mo sa mananalo isang tao. Kaya nagduda, especially yung mga picture. So, ang sabi, may katropa nga daw doon. Diba? Na parang ang dating is, ang sabi niya, kapag tinayaan ang lahat ng combination, parang aabot lang sa, magkano nga mga kayo, 60 million? Parang something to that effect. Tinayaan mo lahat ng combination. Mananalo ka ng mga 600 plus. Tubo ka na. Sure win ka pa. Kasi tinayaan mo lahat. Okay. Bawal ba yun? Bawal ba siya? Actually, hindi. Hindi siya bawal. Kung may pera ka Bakit hindi, di ba? Diba? Itaya mo. Wag lang yung may kasabwat. Yun ang ano. Na para bang kasabwat to the point na, tutayaan mo kasi lalakihan namin. Yun ang mahirap. Yun kasi yung dating. So, yun yung parang nais ikwento ni Senator Raffy Tulfo na pinalakihan mo. Almost 300 million yata, attorney, sabi. Ang magagastos, no? Ayan, okay. Josh F. So, ganon. So, kita. Halos kalahati. Laki. Diba? So, kaya iniisip nila ni Senator Raffy Tulfo na mukhang ang bulong is may katropa kayo. So, siguro, maganda naman yung point niya dun, actually. Ang problema lang kasi dito, walang ebidensya Sabi ko, sana lang, bago isinuong, pinagandaan na. Meron ebidensya na ito, there's a possibility na ito. Tapos may witness ka na. Kaso, Attorney Claire. Diba? Oo. Sana may witness ka na. Kasi mangyayari yung partner, bulong, ito nadidinig ko, chismis, kasi nadidinig niya sa ibang mga vlogger. Sa totoo lang, siguro nadidinig niya to sa isang vlogger. Kasi pinupolitika to. Sa akin ang dating, is pinipolitika ang PCSO. Hindi ko masasabing wala silang anomalya. Hindi ko rin masasabing meron. Pero sana lang, mas pinaghandaan para kung natumbok mo yung anomalya, walang lusot. May ebidensya ka Ang problema, partner, ang iniintriga ngayon, isang ibang vlogger, si Senator Raffy Tulfo. Ang sabi niya, bakit pinapatagal mo pa? Kasi tinutumbok niya na yung katropa Nabitin. Ba't pinapatagal mo? May hinihintay ka ba? Diba hindi maganda? Ang dating, Attorney Claire. So, nung unang saltada, partner, mainit siya. Tapos kanina, malumanay siya. And which is, sa akin, mas okay yun. Okay. Diba? Kaya lang, sabi nga natin, ang dali kasi maggawa ng intriga. Pero sa akin, ayoko maniwala dun. Gugustuhin pa ba niya yun? May hinintay ba ba siya? Bilyonaryo na rin. Marami na. Hindi niya kailangan yan. Diba? Hindi niyo na yan mabibili. Pera. Diba? Yun yung tingin ko, You cannot buy anymore, Senator Tulfo. I hope. Kasi yun yung paniwala ko, Diba?
So, trabaho lang to. Kaya lang, sabi ko, kanina, malumanay siya as compared sa first day nung hearing. Yun ang naobserbahan mo. Oo, sabi ko, pero mas okay yun. Oo. Kasi may mas nakukuha ka, hindi puro init ng ulo. Then siguro kasi ganito si Senator Raffy Tulfo eh. Pag medyo nako-corner mo siya. Yun ang ano niya, pang bluff. Oo. Parang init ulo. Oo. Medyo dabog ng konti. Inuunahan mo agad para yung tao. Matakot. Oo. Which is, ano yan eh, defense mechanism. Exactly. May ano yan eh, may mga psychology. Oh, yan pa yung words niya. Word niya. Exactly. Exactly. Regardless. Di ba? So yun, ang sa akin lang, kung may nabitawan na siyang katropa, Ano na. ipurso mo yun. Diretso na. Ipurso mo yun. Kaya sabi ko, kung sana napagplanuhan to na maayos na ebidensya, partner, mawala ng kawala ang PCSO. Yung thinking na talagang may anomalya doon sa araw-araw na may nananalo, na lahat ng may nanalo, partner, may augmentation yun. May dagdag yun. Diba? Tapos, imagine mo, partner, yung sinabi nila na itong nanalo na 600 million. Ang tinubo lang nila dito is parang 200 million. Hindi pa nangalahati doon sa 500 million na isinugal nila. Okay naman yun, at least hindi ka nalugi. Pero di ba, kung nalugi ka pa, wala pa yung 500 million mo. So, sa akin, hindi siya magandang decision kasi parang isinugal, kita na nga siya eh. Sinugal mo pa. Diba? So, ngayon, partner, may kasi maganda, ito kasi yung hindi nakita, tingin ko ni Senator Raffy Tulfo, na nakita ni Senator Coco. Okay? Yung pinag-usapan natin kanina, opinion. Diba? Yung opinion, sabi ko kasi kanina, mukhang meron namang approval from the office of the president because of the opinion na binigay ng executive secretary. Okay? So pag ano natin yan, pagtagnit-tagniin natin. Pagtatapatin. Ang nakita kasi kanina ni Senator Coco, partner, na hindi nabanggit ito ni Senator Tulfo. Kaya ligaw pa eh. Yung palang opinion or guidelines na ibinigay, panahon pa ni Pangulong Duterte. Okay. So, in other words, alam naman nila dapat na hindi na yun gamitin. Kasi nakalagay doon, report to the president, sino na bang presidente ngayon? Si Pangulong Marcos. O, sinong executive secretary ang pumirma doon? Si Medialdea. So, bakit nyo pa yan gagamitin? Hindi na siya yung executive secretary. Ma'am Jimenez? Your Honor, if I may, just to provide context on the reason why that the memorandum dated June 14, 2021 was issued by ES Medialdea. The PCSO board that time was already contemplating online games, expanding the market of PCSO for online games and to increase revenue generation. So, in that memo, the executive Medialdea, as representative of the Office of the President, said that the PCSO is advised that it has sufficient authority and is in a better position to evaluate and approve its technical guidelines on betting platforms, considering that this deals with the minimum technical specifications required for betting platforms of PCSO game. Attorney Reyes? Judge? Yes, Your Honor. Okay. Now, Chairman, before we leave the topic, bakit naman yung bagong PCSO, why did you rely on this 2021 memorandum? Attorney, may abogado kayo. Tignan mo na lang yung first paragraph. Your Honor, It's about the guidelines down, the technical guidelines ninyo with the consortium Smart Info Philippines Inc. and China Latsys Synergy Enterprises. Yan pa ba ang topic na yun? if I may, Your Honor, respond to your query po. Your Honor, as I explained earlier, during this time, PCSO was trying to expand its market. So, the ISAA, together with the previous technical guidelines on betting platforms, was submitted to the Office of the President. And we used this guidance from the Office of the President. Kaya nga, at sa talino nga ng Executive Secretary, linimit na niya kaagad sa first paragraph pa lang ang value. So that means the memorandum cannot be misused. Linimit na niya ho kaagad. Tapos kayo naman, you are all presidential appointees, di ba? Alam niyo na may bago ng presidente, tama? Alam niyo bago ng presidente. Pagtingin niyo ng Section 10, alam niyo na ang purpose nito para alam ng presidente lahat ng kilos ninyo. Hindi ni presidente ni Duterte, but yung incumbent. Diyos ko naman na,
very basic eh. I mean, nagtataka ako how come you still ganun ang... It shows that you spent the energy and you took the effort for the twisted reasoning that you're giving to us now. You want to use a very qualified opinion of the past administration, knowing fully well na nakaupo kayo dyan because you're appointed by the present administration. Alam nyo na sabi ng law, you keep the president informed of all of your acts and decisions, Section 10. Actually, ang opinion ko, Judge Reyes, is even before because sabi dito, the Board of Directors of the sweepstakes, with the approval of the President of the Philippines, shall. So, bago kilos, inform the President of the Philippines bago kayo kumilos. Ang gusto nilang i-inform, Mr. Chairman, si President Duterte. Ang gusto nilang i-inform through E.S. Medialdea. Exactly. Diba? Kaya sabi ni si Senator Coco, respeto lang sa Pangulong nag-appoint sa inyo. Bakit yung gagamitin yan to the point na para ang sinusunod nyo pa yung dating administrasyon? When in fact, meron na kayong bagong presidente. So dapat yan, parang wala na yan. Wala na siyang bisa. Kasi hindi na siya yung dapat na nagagamit. So dapat lahat ng kinikilos nyo with approval of the office of the president. Bakit? Kasi yung opinion ng OGCC, latest yun. Kasi naka-address na nga kay GM. Pero yung ginagamit na ng opinion, way back pa sa panahon ni Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte. Diba? So, yun, partner. So ngayon, ang gusto ko sana, partner, gusto ko talaga, hindi naman, sana lang, hindi naman pwede sabi, gusto ko to. Sana lang, yung tinutumbok na katropa, paimbestigahan pa nila. Kumbaga, wag ka matapos dyan. Palalimin pa, Attorney Claire. Hindi kasi binitawan niya yun eh. Oo. Siya yung nag-ungkat nun eh. Dapat ituloy-tuloy yun. Maku-question. Sino yung, di ba, katropa? Oo, di ba? Kung wala, di sabihin mo wala. Oo. Kasi makakasira iyon sa PCSO. Kung meron, edi ilabas para malaman ng publiko. Mahirap kasi mag-iwan ng bintang. Mapapasok sa utak ng tao yan eh. Senado yan, Attorney Claire. And he's a senator. Diba? Ayan. So, ang mangyayari, partner, dapat tumbukin yon. Kung wala, humingi ng paumanhin. Okay. Bakit? Kasi, nasabi mo eh. Tapos, ang ebidensya mo lang is nadinig mo. Ay. Institution tong PCSO, partner. Oo, Attorney Claire. Baka mawalan sila ng ganang tumaya. Dyan tayo kumukuha ng mga pantulong. At saka hindi, maraming mga kababayan natin dyan ang kumbaga nangangarap. Palagi ang bukang bibig, ay sana manalo ako ng ano. Diba? Isa yan, diba? So, ang sa akin yun, partner, diba? Dapat talaga hindi, sa bawat bintang, no? Especially sa Senado, sa bawat bintang na binibitawan nyo dyan, purso nyo. At pag hindi nyo na purso, huwag kayo mahiyang hindi mag-sorry. Para mawala sa isip ng tao na yung naging opinion nyo, yung negative. Kasi may negative impact, partner. Yung pagbibintang. Ba? Siyempre ako una ko makadinig, may tropa kayo dyan eh. Sino yung tropa? Para nakuha itong malaking premyo. Ano yung tropa? Diba? Yung tanong dun ngayon. Yun lang yung sa akin. Pero syempre, gusto natin yung ginawa ni Senator Raffy Tulfo, pero yung kakulangan niya, sana mapunan pa. Diba? Okay? Nako, marami pa tayo. Actually, hindi lang to, partner. Sabi ni Architect Martin Resurrection, mahilig sa hearsay. Minsan kasi may katotohanan din yung, alam mo yun, yung pag may usok, ang tama, partner? Pag may usok, may apoy, ano ba yun? Tama. Basta may ganun, di ba? Ibig sabihin, pwede. Pero wag kang huminto sa usok lang. Baka namatay agad, hindi na siya umupoy eh. Nabibitin din naman, Attorney Claire, yung mga nanonood at nakikinig eh. Hindi naman lahat yun, doon pag sinabi mo yun, hanggang doon na lang, iba nag-iisip, sino yun? Ano yun? Hindi kasi actually, sa ngayon, ano yung tropa? Sa ngayon, yung na-create na image ng PCSO because of the Senate hearing, negative. Ganun. Una, yung pag-e-edit. Okay, sige, pag-edit. Dapat i-prove nyo na rin ano ang effect ng pag-edit. Kasi huminto na sila eh.
'Di ba? Ang sinabi lang ng PCSO, Inamin nila, Attorney Claire. sinabi na, Oo. okay, bad editing. That's it. Kasi yun nga, humingi ng sorry si GM Because dahil, of the bad editing. oo. Pero, Hindi sila talaga high-tech, oh. sana lang sa Senado, kung ito ang nakita nyo at wala na kayong mahuhukay pa, Mm. di parang ipaliwanag yun sa mga taong bayan na ito pala for security purposes. Mm-mm. Kasi nagawa ng nagawa ng kwento. Oo. Nagawa na siya ng parang medyo may pagkamali siya Oo, Attorney. na kwento Mm-mm. na inedit nyo kasi niloloko nyo yung taong bayan, wala naman talaga nanalo, katropa nyo yung nanalo, ganun yung dating. Ay, sa pag nabasa mo yung mga komento, ganun ang dating. Oo, hindi kasi bago yan partner. Mm-mm. Bago ito sinalang dito. Yun na kasi yung iba mga content ng vloggers. Oo nga. Bakit na-edit? Ang pangit ng pag-edit. Sabi nga ni Senator Raffy Tulfo, para lumalabas na inedit ito purposely because may tinatago. Ganon. To protect nga, Attorney Claire, di ba? Yung nanalo, yung identity nung nanalo. Kaya nga sila nag-executive session dahil gusto niya malaman kung sino yung nanalo. Oh, bakit, Attorney Claire? Kasi hindi siya naniniwala because may mga ugong-ugong na katropa nga yung nanalo. Attorney, may batas ba o mayroon bang nag-uudyok dyan na dapat sabihin kung sino yung nanalo? Di ba dapat sa loob lang yun ng PCSO? Kasi nga, maraming alingas-ngas. Pero nag-executive session na sila, yata, no? Oo. Kasi otherwise, hindi naman papayag si Senator Raffy Tulfo na hindi. Otherwise, iko-contempt yan. So, most probably, kung meron executive session, nasabi na kung sino panalo. Kaya hindi na niya iningay kanina. Pero Nawala pwede ba, Attorney Claire, sabihin ko sa'yo kung senador ka, kung sino yung nanalo? Executive session kasi, may power of, sila, to cite in contempt Okay. Kaya pipilitan ka, diba? Oo. Mm-mm. May nananalo naman talaga, Attorney Claire. Mm-mm. Kaya lang, So, oh. well, kung na-satisfy Protect na. naman kung sino talaga yung nanalo, siguro dapat ipakita rin natin through that hearing na walang mali. Walang mali Sa ginawa ng nila. PCSO. Tama, oo. Pero kung meron, talagang ipangalandakan yung meron. Eh, wala naman, Attorney Diba? Claire. As of now. Okay. As of now. Kasi nga, sabi yung katropang sinasabi, wala pa na pe-present. Oo, hanggang doon lang no? Hanggang doon Hindi lang. na, Bintang. prosper Puro bintang. Di ba? Hindi tulad ng mga yung ibang mga hearing partner. Sino ba? Ito, lately. Ito, si Senator Riza. Mm. May present siya. Mhm. Mga witnesses against Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy. Di ba? So, sana ganon. Yun lang wish ko. Kasi tandaan mo, pag nag-hearing dati sila, Senator Lacson, May may witness yun. witness. Di ba? Mga Kaya nakatakip nagiging- nga lang sa yung mukha for the protection. Correct. Pero may magsasabi, hindi yung ang balita. Balita yun ko. Yun sana, ang sinasabi mo, Attorney Oo. Claire. Sana. Kasi, Oo. para mapin down niya, kung sino yung dapat mapin down. Oo. Hanggang ito lang kasi, ito lagi naman sasabi ko. Di ba? Mm-mm. Maglatag ka ng ebidensya. Hindi pwedeng sabi ni ganito, sabi ni ganyan. 'Di ba? Kasi may masisirang institusyon. Oo. 'Di ba? Tama. 'Yon. So, hinihintay ko pa rin, hindi ko alam kung tapos na 'to. Hinihintay ko pa rin kasi sabi ni Senator Coco Pimentel, Mhm. maski na siya nagduda. Nag-press con siya Nagpa-press con siya. Oo. Duda siya sa dalas na may nananalo. Tapos, nakita nga niya yung mga opinion na ba't hindi na kumikilos ang PCSO, kumikilos na ang PCSO nang hindi na nagpapaalam sa presidente, sa Office of the President. Which is dapat magpaalam. Because of that guidelines na in-issue pa way back 2021 yata. During the time of former president. Yes. O, diba? Medyo abuso yun, partner. Oo. Totoo yun. Mali naman talaga si ano doon. Ang kung sino man, general manager. Pero nakakatuwa kasi si chairman, partner, kung nakita mo. Lahat na sabihin ni Senator Raffy Tulfo, oo siya. O di, iwas sigaw. Oo. Siyempre. Yung patungkol sa paghingi ng approval ng OP. Correct. Tungkol diyan sa Piloto. sa opinion ng OGCC. Correct. Kung ano man yung nakasaad diyan at
kinonfirm ko lang na narinig ko yung binasa ninyo na kailangan ang OB approval. So do you agree with me na dapat yung online or iLotto kailangan ng approval ng Office of the President per opinion given by OGCC? You agree? Yun din po ang honest opinion ko. Honest opinion. Thank you. Thank you. Tahimik, hindi gano'n yung yung boses na inaasahan natin as Senator Raffy, di ba? Medyo kalmado lang. Hindi, nung una talaga, mainit. O sana, I hope hindi siya gawa ng intriga dyan. Siya? Kasi parang medyo bumait siya. Pero, mga ka-UB, okay? Okay na ba tayo sa PCSO? Kasi yun lang yung nakita natin so far. Kasi, kahit yung ibang mga IT experts, parang wala pa silang napapakitang anomalya. So, ang request na lang ngayon, na pag ng bola talaga. Nagbola sila. Nagbola. PCSO. Nagbola ng ng mga mananalong numero sa loto. Laging sasabi ni Chuck Sir, ito may paraffol. Okay lang tayo magbobolahan. Ang pangit ang dating attorney. At least talaga sa loto, bola eh. Bola talaga eh. Diba? Sabihin yung bola iikot. Yes, sabi niya, pero mas maganda naman ang kala ko rap boys, YT, maganda ako. Yung pala, pero mas maganda naman ginawa ni Tulfo. Nakalampag niya, di ba sabi nga natin? Pinupuri nga natin kasi napasok. Kaya sabi ko, sana lang, may ebidensya na siya. Kasi nakapagbitaw na siya. Ng salita. Ng negatibo sa PCSO. Kaya nga, sabi ko, dito babatiin natin si Senator Raffy Tulfo. Pero, kumbaga, papalakpakan natin siya. Pero ganitong palakpak. Hindi buo, attorney. Kalahati lang. Pero syempre, at least pinalakpakan ko siya. Mukhang lilihis pa yung palakpak mo, Hindi, okay, sige. Kalahati talaga. Hindi kasi nga, medyo kulang lang. Di ba, natanda yung mga kayubi, pag nung Boy Scout, Girl Scout kayo, palakpak. Isang palakpak. Dalawang palakpak. Tapos mga dalawat kalahati. Lahati Alam mo pa yun, attorney Claire. Ginawa niyo rin yun, partner? Kalahati. Di ba? Okay, sige. Ayan. Ito pa. Okay. So, yun lang mga kayubis. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Attorney Claire Cas, nagpapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako po si Radyo Manjani Pahilaga. Hanggang bukas po at hopefully at Attorney Claire si Kuya Rod. Ayan, Sir Rod. Pag ikaw ulit, mag-headband ako. Ganyan. Promise. Mas malaki. May pa-burn. Hanggang bukas po dito lang sa programang Usapang Batas.